Basahin po natin ang ating pag-aaralan sa gabing ito from Luke chapter 1 verses 46 to 56. Sabi dito, ang awit ng papuri ni Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya na sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel sa kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. Let us pray. Heavenly Father, as we read, Panginoon, ang inyong pong mga salita, dalangin po namin, Ama, na bigyan nyo ang bawat isa, O Diyos, ng wisdom, Panginoon. Bigyan nyo ng pangunawa. May you open, God, our eyes, our heart, our mind tonight, O God, to receive your word, na magbibigay po sa amin, Panginoon, ng comfort, magbibigay po sa amin ng rebuke, Panginoon, magbibigay po sa amin ng katuruan, O God, at magbibigay sa amin ng lakas in order, Lord, na makonquer namin ang lahat ng bagay, Panginoon, na amin pong kinakaharap sa mga sandaling ito. Lord, you may empty, Panginoon. Please empty our cup tonight and filled with your presence, Panginoon, with your word, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral. Nakita natin na elaborate po sa atin, di ba, ang author na si Luke. Nakita natin ang nangyari kay Zacarias, kay Elizabeth, and even dito kay Maria. At si Luke, nirecord niya po sa atin ang isang awitin ni Maria, Mary's Song of Worship. At ito ay punong-puno, mga kapatid, ng malalalim na katuruan patungkol sa Diyos at patungkol sa kung sino ang Diyos nitong si Maria. Ang awiting ito, mga kapatid, hindi ito nakasentro kay Mary. Nakasentro ito sa ating Panginoon, sa Diyos ni Mary, na kanya pong pinapaniwalaan, sa Diyos na atin pong sinasamba. Hindi ito yung, kasi naibahagi sa atin last week, di ba, na itong si Mary, probably yung kanyang age ay teenager, di ba? So hindi ito umawit lang siya kasi sa bugso ng kanyang damdamin as like a teenage girl lang na nag-uumapaw, di ba, yung kanya pong emosyon. But Mary knows really who is God is. Sa batay, sa kanya pong awitin na ito, ipinapahayag niya, di ba, kung sino po ang Diyos na ito. Dahil ang awitin po na ito, mga kapatid, ay nagsasaad patungkol sa kung sino ang Diyos. Nagsasaad kung gaano ka-faithful ang Diyos na ito. At sinabi sa verse 46, 'di ba, na nung pumunta siya doon kay Elizabeth, 'di ba? Sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa lahat, 'di ba? Pinagpala ka sa lahat. At itong si Mary, hindi siya nag-boast, 'di ba? Nung sinabi ni Elizabeth na, "Oh yeah, pinili ako kasi mabait akong bata. Kasi alam ko yung katuruan patungkol sa mga pangako ng Diyos." Hindi yun yung kanyang sinagot, mga kapatid, kundi sinagot niya ito ng isang awitin na naglalahad at nakasentro ang awiting ito patungkol sa Diyos natin. Patungkol sa Diyos ng Israel. Hindi siya yung umawit ng
It's me. Yung sasambahin ninyo kasi ako ay pinagpala sa babaeng lahat. Diba? Hindi. Pero he started, diba, yung awitin na ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. He worshiped the Lord. When Elizabeth told her na pinagpala ka sa lahat, Mary begins to worship. Alam niyo kung bakit he begins to worship? Because he knows this God. You cannot worship God without knowing Him. Kung hindi po natin kilala ang Diyos, mga kapatid, yung kanyang character, kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay ng isang tao, hindi natin kayang i-worship. Hindi natin siya kayang handugan ng papurit pasasalamat if we don't know Him. Kasi kahit tignan ninyo, di ba yung mga atheist, they will never worship ang God na wino-worship po natin kasi hindi sila naniniwala at hindi nila kilala, di ba, ang Diyos po na meron po tayo. But Mary, as she begin, di ba, yung kanyang awitin, yung puso niya ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos because he knows God. Welcome, sister. Meron po tayong kapatid. Ayan. Kasama na po natin siya, di ba, mga kapatid? So, welcome again, kapatid. So, yun yung pag-start nitong si Mary sa kanya pong awitin at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. So, alam niyo yun, mga kapatid, as verse 47 expresses Mary's song, in-express niya yung kanyang, he needs a savior. Even her, di ba, na tinawag na, tatawagin kang pinagpala, kasi ikaw yung magdi-deliver, di ba, sa kanyang sinapupunan lalaki. Di ba yung ating Panginoong Yesus, nagamit siya bilang instrumento to deliver, di ba, yung isang tao na magliligtas sa lahat, sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. And he confesses in his song, mga kapatid, that she, herself, ay nangangailangan, di ba, ng tagapagligtas. So as we need also the Savior. Sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid, ganoon, hindi naging co-redeemer itong si Maria sa kaligtasan ng buong mundo, mga kapatid. Kaya lang, alam niyo itong si Mary, nakita niya yung kabanalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Nakita niya yung faithfulness ng Lord sa pamamagitan niya. Kung paano nangyari yon, hindi niya, sabi pa nga niya, di ba? Paano mangyayari? Sabi niya, nung napag-aralan po natin kahapon, di ba? Paano mangyayari? Di ba? Yung bagay na iyon. Paano kaya yon? Di ba? I'm a virgin. Pero nagtiwala siya. Di ba? Even though, kung ano man yung magiging feedback, kung malalaman ito ng mga tao, ng kanyang mapapangasawa, but he ran to Elizabeth, di ba? At sinabi niya yung bagay na yan. And he stand on that. Hindi pumasok sa isip niya na, ay, nakakahiya naman. Di ba? Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin. Pero he really obeys and he rejoice. Mga kapatid, ayon sa kanyang awitin, nag-rejoice at nagpuri po itong si Maria. At siya mismo, nanggaling mismo sa kanya, mga kapatid, sa awitin niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Hindi siya yung tagapagligtas. Hindi siya yung magiging daan ng kaligtasan, mga kapatid. Kasi marami sa mga kapanahunan ngayon, mga kapatid, ay pinapahintulutan nila, di ba, na sambahin itong si Mary, na supposed to be, ipaliwanag nila sa mga tao, di ba, na hindi pa malalim yung kanila pong pagkilala sa Panginoon, ang patungkol sa kung sino si Maria, mga kapatid, na wala siyang naging, hindi siya naging
kasama ng ating Panginoong Jesucristo para iligtas ang sanlibutan. At nakakalungkot sa mga kapanahon na ito dahil maraming sumasamba kay Maria. Marami pong sumasamba sa Kanya. At tinignan, di ba, ng Diyos ang abang alipin niyang si Maria. He really opposes, hindi niya kinuha yung mga proud na mga tao. Nakita natin, na-explain sa atin kung sino si Maria last week, na he is unknown. She is unknown person. She is a poor person. Wala siyang title sa gobyerno. Hindi siya kilala. Isa lang siyang ordinary, di ba, na babae. Kaya lang, ang tao minsan, yung hindi naman dapat tinataas nila. Di ba? Si Maria nga mismo, hindi niya tinaas ang kanyang sarili. Pero ang tao yung gumawa sa kanya, di ba, na itaas siya at sambahin siya, which is a blasphemy against the God that we have. Against the God of Mary, because Mary herself needs a Savior according sa kanya pong awitin. Sa kanya pong inawit na ito. At God always chooses, di ba, yung mapagpakumbaba. Pinili niya, probably itong si Mary ay may puso, di ba, na mapagpakumbaba. But she is not a perfect. She's not a perfect person. She needs a Savior. At kahit na hindi siya kilala, pinili po siya ng Lord. Tinawag ng lahat ng generation na mapalad itong si Mary, hindi dahil she is so worthy, mga kapatid, because of the graciousness of the Lord sa buhay po ni Mary. Because of God's grace, kahit hindi deserve, di ba, ng teenager na ito, mga kapatid, because of the grace of God, siya po ay pinili niya. As we are, mga kapatid, na we are not, hindi natin deserve, di ba? Pero, dahil sa grace ng Lord, naging deserve tayo sa harapan ng Ama. At nakita ni Mary yung holiness, di ba, ng Lord sa kanya pong awitin. The holiness of God, mga kapatid, yung kanyang pure na action, yung kanyang righteousness, yung kanyang sovereignty, mga kapatid, nakita at pinapatunayan ni Mary sa kanyang awitin yung bagay po na ito, na sabi niya, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin, makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. He admitted, mga kapatid, na pawang ang kapangyarihan ng Lord ang kumilos sa kanyang buhay in order for her to be conceived at dalhin sa kanyang sinapupunan ang magliligtas sa sanlibutan. At nakita niya yung kabanalan po ng Diyos sa kanya pong buhay, at inalay niya yung awitin na ito, ini-emphasize niya kung gaano kabanal ang Diyos na meron tayo, mga kapatid. At even Mary, diba? Gusto ko lang talagang i-emphasize yung hindi si Mary yung hindi Diyos si Mary na kailangan nating sambahin. Si Mary ay isang kasangkapan na ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, in His righteousness, holiness of this God. Nagamit po ang buhay ni Mary, mga kapatid, upang maging kasangkapan na maipanganak ang atin pong Panginoong Jesucristo, magliligtas sa sanlibutan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayaman. By personal, yung pagkilala nitong si Mary sa Panginoon, yung kabanalan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa kanya pong buhay, dinivert ni Mary yung katotohanan generally sa kanyang pong awitin, na sinabi niya ang kanyang
kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa Kanya. The mercy of God, mga kapatid, hindi ito automatic lang, mga kapatid. Ito ay pinapagkaloob ng for those who fear the Lord. Yung mga may takot po sa Panginoon. For those who humble yung kanila pong buhay, mga kapatid, ibinibigay ng Lord yung kanyang mercy sa mga tao po na ito. Yung when the Lord Jesus Christ was on the cross, mga kapatid, yung kanyang katabi, He humbled Himself. Di ba? Anong sinabi ng Lord? Makikipamalagi ka sa paradise. Nakasama siya. That's the power, mga kapatid, ng pagiging humble sa harapan ng Panginoon. When we admitted things sa harapan po ng Lord, na magpapakumbaba lang tayo, ibibigay ng Lord yung kanya pong mercy sa bawat isa po sa atin. Why the Lord really hates, di ba, yung proud, yung pride, na kahit si Satan, doon talaga yung kanyang, yun yung, bakit siya nahulog, di ba? Kung bakit kinast out siya ng Lord sa kalangitan. Because, doon sa pride. Bakit ganun na lang, hindi nais ng Diyos, di ba, yung pride? Kasi yung pride, mga kapatid, yun yung lalamon sa atin at magtatanggal doon sa pwesto ng Diyos sa buhay po natin. Imbis na yung Lord, because of your pride, dahil sa atin pong mga pride, dinidethrone natin, di ba, ang Lord sa atin pong buhay. Dahil sa ating pride, pipiliin natin kung ano yung gusto natin at hindi natin pipiliin ang Diyos. That's why the Lord hates pride. Diba? That's why He always lift up those who are humble. Diba? Humble themselves before the Lord. Itinataas niya yung mga tao po na yon, mga kapatid. Kahit na anuman yung past ng buhay po natin. Kahit gaano man tayo karumi in our past lives, mga kapatid, when we humble our lives towards, di ba, sa Panginoon po natin, He will give that mercy to us. He will give that forgiveness to us. He will give that grace, mga kapatid, sa atin. At nakita po ito ni Mary, at ibinahagi niya sa kanyang awitin. And these scattered people, di ba? Nakita natin as we go, lagi nating ini-invite ang mga kapatid to be with us in Bible study. Zoom, mga kapatid. I-try lang po natin i-download ang Zoom. Sumabay kayo sa atin pong pag-aaral, knowing that this God who really opposes those who are prideful. Ayaw niya yung mga tao po na ganito. Kung ano yung mga kinahinatnan, di ba, na naging hambog sa harapan po ng Panginoon. Hindi sila nagtagumpay. Walang nagtagumpay sa kanila. He always put them down, those people na ma-pride yung kanila pong pagkatao. At even the power of this world, even yung power ng mga magkapangyarihan sa mga kapanahunan po ito, papasok na naman tayo sa politika. Kasi sila yung mga may power to rule eh. Yung mga politician, sila yung mga may power, diba, sa mga kapanahonan na ito, to rule this world, diba, to rule the government, to rule over people, mga kapatid. But God doesn't like those people who really very proud, very ma-pride sa kanila pong pagiging leader. Marami, 'di ba? Sa mga kapanahunan po na ito na makikita po natin. At sinabi dito ng Lord, pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga payayaman. Hindi lang ito material na bagay, mga kapatid. Even in our spiritual life, mga kapatid,
those who are hunger. Diba? Sa mga kapanahonan na ito, spiritually, God can feel, diba, yung hunger na yon sa buhay po natin. Those who needs, diba, ng pagpapala ng Panginoon, those who need the Lord, mga kapatid, ay ibibigay niya when we humble yung atin pong sarili. At yung mga tao, di ba, na feeling nila na they can be able to do anything in this world, na hindi na nila kailangan ang Diyos sa kanila pong buhay, they will gain nothing. They will gain nothing, mga kapatid. Pero yung mga tao, di ba, na nagsisik and they really acknowledge themselves that they need God more than anything else sa mundo po na ito, sila po ay bibigyan ng Diyos. Ano man yung bagay na iyon. Ano man yung bagay na kailangan natin, mga kapatid, ibibigay yun ng Lord. Pangako niya yun eh. Pangako ng Diyos sa atin yun. Pero marami sa mga tao, marami sa mga kapanahonan na ito that it seems they don't need God. Even sometimes sa buhay ng mga mananampalataya, sometimes it seems we don't need God. Kaya tayo gumagawa ng ating pansariling desisyon sa buhay, pansariling hakbang sa buhay na ito. Because it seems we don't trust this God. And it seems we don't need Him. Na ako na lang to Lord, kaya ko na to. Parang kayang-kaya natin ang lahat ng bagay. But in this song, mga kapatid, he really remind each and every one that we cannot do anything, mga kapatid, without the Lord sa ating pong buhay. Wala tayong kayang gawin sa mundo po na ito. And we cannot do anything kung wala po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At God will pour out His grace, His mercy, His righteousness, mga kapatid. When we seek Him, when we acknowledge that we need Him, that we need His grace, that we need His righteousness, that we need His holiness sa ating pong mga buhay, mga kapatid. He is ready, mga kapatid, to give that. Ipaalala lang natin sa ating sarili na hindi tayo lalapit sa Panginoon ng may pusong hindi marunong magpakumbaba. Kasi ang nais ng Lord sa bawat buhay natin, tayo ay maging humble sa Kanya pong harapan. Because Christ Himself humbled Himself, mga kapatid, in order for us to be called the son and daughters of God, to reconcile to the Father. So, wag tayong maging mayabang sa anumang aspeto ng buhay natin. And I wanted to read later yung panalangin po ni Ana. Napakaganda kasi nung panalangin ni Ana eh. Nagko-connect siya dito sa awitin po nitong si Mary on how our God is so faithful and how our God can do anything kung nanaisin niya sa bawat buhay natin. Kaya isa itong paalala sa bawat isa po sa atin. Tinulungan niya ang Israel, malapit na tayo mga kapatid, huwag kayong mag-alala, sa kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. He never forgets His promises. Si Mary mga kapatid, sa kanya pong awitin, ikinonect niya yung pagdating ng Messiah, ng Christ the King, doon sa covenant ng God sa Israel. Ang pangako niya kay Abraham, nasa seed ni Abraham, mapagpapala ang lahat ng bansa through Christ. Mga kapatid. At alam niyo yon na ilang libong taon na ang nakalipas, mga kapatid, bago dumating yung promise na yun ng Lord. Inangkor ni angkla nitong si Maria, mga kapatid, yung
sa kanya pong awitin doon sa covenant kay Abraham. Hindi kinakalimutan ng Lord ang Israel. Sometimes, even the Israelites, here in Israel, kung titignan natin yung mga nangyayari po sa kanya, God seems forget the nation Israel. But no, mga kapatid, He will never forget this nation. He will never forget you and me. His promises is true. At na-fulfill yan sa pagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na-recognize nitong si Maria, and he is witnessing now, mga kapatid, yung promise ng Lord. Yung pagre-redeem ng Lord sa sanlibutan. Na-witness yun ni Maria sa kanya pong pagbubuntis. Nakita niya kung sino ang Diyos na ito sa kanya pong buhay at inalayan niya ito ng awitin. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Alam niyo yung nakapaloob, mga kapatid, dito na makikita natin. Nanatili siya doon ng 3 months kay Elizabeth and then umuwi siya. He doesn't go outside and boast what she has. Hindi niya ibinost na pinili siya ng Diyos. Hindi siya tumayo, di ba, na nagyabang, na pinagpala ako sa babaeng lahat. Dahil sa akin magmumula ang magliligtas sa lahat. Hindi po niya yun ginawa. He goes quietly. Bumalik siya sa kanya pong nayon, di ba? Makikita natin sa mga susunod na kung ano yung mangyayari sa kanya. Kasi there is something still na isosolve, di ba? Kasi itong si Joseph, hindi pa niya alam na buntis itong si Maria. Magpapakita pa lang sa kanya yung anghel. Hindi niya prinomote yung kanyang sarili, mga kapatid. He just go quietly in obedience. Hindi niya prinoclaim yung kanyang sarili, hindi niya ipinagyabang, di ba, kung ano yung meron siya, at hindi niya sinik yung glory, pero ang tao yung nagbibigay dito kay Maria na i-glorify. Hindi yun ginawa ni Mary. He just go quietly and give birth to the Lord. Even at the cross, he just cry quietly, mga kapatid. Hindi niya ibinost yung kanyang sarili. Hindi siya nagsik ng glory, mga kapatid. He just go quietly and obey and trust the Lord. Mga kapatid, sa kanyang pong buhay, minagnify ni Mary ang Lord. Nag-serve si Mary in silence by taking care. Di ba? Yung ibinigay sa kanya. That's her responsibility. Pinili siya, di ba? Na pangalagaan yung bata na yon. Yun yung kanyang ministry. Halagaan yung baby. Ginamit siya. But he never seek ng glory para sa bagay na yon. Ang tao yung nagbigay sa kanya. Tao, mga kapatid, na kagaya nga yung in-example, di ba, ni Ate Meds, yung ganong itsura ni Mary, yung ganyong makara. Bakit nyo ako sinasamba? Hindi naman ako ang Diyos, di ba, na magliligtas. Because Mary herself needs a Savior according sa kanya pong awitin. Na makikita natin sa awitin na ito, mga kapatid, na you can worship the Lord by knowing Him. By knowing who is our God leads you to worship Him. As Mary, doon po sa kanyang pong awitin. At makita natin on how the Lord exalt the humble. Napakahalaga ng mga kapatid na hindi tayo maging ma-pride sa harapan po ng Lord. At even kayang-kaya niyang iligtas tayong lahat sa anuman yung atin pong pinagdadaanan. Just to recognize what you need
Ano ba yung kailangan natin sa mga kapanahunan na ito, mga kapatid? Spiritually speaking. And He can save you from that. Whatever the need, di ba, ng atin pong spiritual na buhay, sa oras na ito, kayang-kaya ng Lord, di ba, na ibigay, kayang-kayang isave ng Lord yung ating mga espiritu sa mga kapanahunan na ito. He did it before, He did it now, He will do it again. Our God never changes, mga kapatid. Siya yung promise keeper. Nakita natin sa awitin po ni Maria, nakita natin yung katotohanan na the Word of God, mga kapatid, ay talagang nangyayari. Kung ano yung sinasabi niya, nangyayari. Mga kapatid, hindi po siya God na nagsisinungaling. Walang kahit na binitawan ng Diyos sa scripture, mga kapatid, na hindi natin nakita yung mga tapos na. Sa atin pong mga napag-aralan, nangyari ang lahat ng sinabi ng Lord. At mangyayari ang kanyang mga sinabi, according to Revelation. Mga kapatid, so it is a reminder sa bawat isa po sa amin. The birth of Christ, prove lang talaga na totoo, di ba, ang Diyos na meron po tayo. So, we can read yung sinasabi ko kanina as we close, mga kapatid, yung Samuel, 1 Samuel chapter, nandito na, inilagay ko na yon, yung panalangin po nitong ni Ana. Kasi napakaganda yung pinakita ni Ana kung sino ang Diyos. So let us read, mga kapatid, ang panalangin ni Ana. Ganito ang naging panalangin ni Ana. Nung binigyan na siya ng Lord, di ba? Sinagot ng Lord yung kanyang panalangin. Nabigyan siya ng anak. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. Nagsilang ng 7 ang dating baog at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Maaari mo kaming payamanin o paghirapin. Maaaring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyon nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinapadagundong mo ang mga kulog. Hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. It's very, very striking, mga kapatid, to the character of God that we have. So, we can't boast to this God. Whatever we have, mga kapatid, we cannot boast to this God because He controls everything in this world. So, ano yung gagawin mo? If this is the character of God that we have, mga kapatid, if this is the God that we have, that saves you and me, ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo? Ano yung respond mo sa bagay na ito? God is so sovereign in our lives. So we need to respond immediately.
Huwag nating ipagpabukas to 2026 na, mga kapatid. So what's now? Ano yung gagawin natin? Let us just trust this God. Whatever the things that we need spiritually right now, lay down to the Lord. And He will help us, mga kapatid, whatever it is. He will lift us up. He will help us. He will nurture us. He will give us strength, comfort, whatever it is, mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Diyos na ito. Because He's so sovereign and He's so righteous and holy, mga kapatid, na hindi natin kayang pakitaan ng pagiging humble. Because He controls everything. Let us pray. Heavenly Father, we thank You, Lord, for Your word. Thank You for the song of Mary, O God, that reminding us, Panginoon, this time, for Your holiness, for Your righteousness, O God, for Your promises, for Your covenant. You are a God na tunay, O Diyos, na dapat na purihin, dapat na respetohin, dapat na i-worship, dapat na i-honor sa amin pong mga buhay. Panginoon, whatever You see spiritually sa amin pong mga buhay, O God, may You help us, Lord, to overcome whatever it is, O God. Alam po namin na Kayo yung nakakaalam ng pinagdadaanan namin spiritually, emotionally, physically, Panginoon, sa araw na ito, sa gabing ito, sa time na ito. And we just entrusted You, Panginoon. We come humble, with humbleness, Panginoon, sa Inyo pong harapan. Dalangin namin, Ama, na puspusin Niyo po kami ng Inyo pong presensya, O God, na maging malakas kami in order, Panginoon, na makayanan namin ang mga bagay na ito. Lord, we can't be able to do anything afar from You, Panginoon. Kaya nga, sa gabing ito, Panginoon, tunay nga, O Diyos, na ini-entrust namin ang amin pong mga buhay. Nanawa, magawa namin, maging katulad kami ni Maria, O God, na mag-obey sa nais po ninyo at maging humble sa lahat ng pagkakataon ng amin pong buhay at gawin, Panginoon, yung nais niyo pong gawin sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen.